It's done. Malamig at matigas ang boses ni Miguel Corpus habang pinagmamasdan niya ang mga natigilang mukha sa malaking screen sa kanyang harapan. Sa kabilang panig ng video call, sa kabilang panig ng mundo, kitang-kita niya ang pagbagsak ng mga balikat at ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mga mukha ng board members ng kanilang katunggaling kumpanya. Bilyon-bilyong piso ang nawala sa kanila sa isang iglap. Sa isang salita niya lang, pinatay ni Miguel ang tawag. Biglang binalot ng nakabibinging katahimikan ang kanyang malawak na penthouse. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan ng mga natalo niyang kalaban. Tumayo siya mula sa kanyang mamahaling leather chair at lumapit sa floor-to-ceiling na bintanang salamin. Sa ibaba, kumikinang ang mga ilaw ng Bonifacio Global City, ang syudad na para bang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Mga gusaling pag-aari niya, mga kumpanyang hawak niya sa kanyang palad. Nanalo na naman siya, pero bakit parang wala lang? Huminga siya ng malalim, inaasahang may mararamdamang kahit anong galak o kasiyahan. Pero wala. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging hungkag ang muling kumalat sa kanyang dibdib. Para siyang isang multo sa sarili niyang palasyo. Sir, nakaredy na po ang sasakyan. May meeting po kayo sa loob ng 1 oras. Magalang na sabi ng kanyang house manager mula sa intercom. Okay, tipid niyang sagot. Kinuha niya ang kanyang coat at walang ganang naglakad palabas. Habang nasa loob ng elevator na salamin, pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Isang lalaking nasa tuktok ng kanyang mundo. Ang CEO ng Corpus Prime Holdings. Matagumpay, makapangyarihan. Pero sa likod ng mamahaling damit at perpektong ayos, nakita niya ang isang pares ng matang walang buhay. Pagbaba niya, naghihintay na ang kanyang driver na si Mang Tonyo. Pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang itim at makintab na sasakyan. Sa Makati, Mang Tonyo, utos niya. Habang umaandar ang sasakyan, abala ang isip ni Miguel sa mga numero at estratehiya. Isa pang kumpanya ang kailangan niyang pagplanuhan kung paano pababagsakin. Isa pang kasunduan ang kailangan niyang isara. Ganito ang buhay niya. Walang katapusang laban para manatili sa itaas. Ngunit natigil ang kanyang pag-iisip nang biglang huminto ang sasakyan. Traffic. Napabuntong hininga si Miguel. Ito ang isang bagay na hindi kayang bilhin o kontrolin ng pera niya. Oras. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa kalsada, ang mga nagtitinda, ang mga batang naglalaro sa gilid. Isang mundong malayong malayo sa kanyang kinagagalawan. At doon, sa gitna ng init at usok ng kalsada, may isang maliit na kamay na kumatok sa kanyang bintana. Bahagya siyang nagulat. Hindi niya ito inaasahan. Ang tinted na bintana ng kanyang sasakyan ay parang pader sa pagitan niya at ng mundo sa labas. Pero ang batang ito ay naglakas loob na kumatok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. Isang batang babae, marahil mga 6 na taong gulang, ang tumambad sa kanya. Magulo ang buhok nito at may kaunting dumi sa pisngi, pero ang mga mata nito, malalaki at bilog, puno ng isang determinasyong hindi niya inaasahan sa isang bata. Hindi ito namamalimos. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Miguel. Subukang gawing magaan ang kanyang boses. Sir? Sabi ng bata. Malinaw at hindi nanginginig ang boses. Pabili po ng gatas para sa kapatid ko. Umiiyak po kasi siya. Wala na po kaming pera. Natigilan si Miguel, hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Natigilan si Miguel, hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito. Walang bahid ng awa sa sarili, walang pagmamakaawa. Isang simpleng pahayag lang ng isang katotohanan. Gutom ang kapatid niya at kailangan niya ng tulong. Sa mga mata ng batang ito,
Nakita ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Purong katapatan. Automatikong kinuha ni Miguel ang kanyang wallet. Sanay siyang gamitin ang pera para ayusin ang lahat. Sanay siyang tapalan ng pera ang anumang problema. Kumuha siya ng isang asul na 1,000 piso at iniabot sa bata. Heto, sobra pa yan para sa gatas. Pero sa halip na kunin agad, tinitigan lang ng bata ang pera. Tumingin ito mula sa pera pabalik sa kanyang mga mata. Sobra po ito, sir. Okay lang, sayo na ang sukli. Sabi ni Miguel, medyo nainip na. Nag-aalangan pa rin ang bata. Pero sa huli, maingat nitong kinuha ang pera gamit ang 2 kamay na para bang isa itong napakahalagang bagay. Yumuko ito ng bahagya. Salamat po, sabi nito. At bago pa man makasagot si Miguel, nagsalita itong muli. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito, ang tuluyang yumanig sa mundo ni Miguel. Babayaran po kita paglaki ko. Pangako po. Pangako. Para siyang sinampal ng isang alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Biglang nag-iba ang lahat sa kanyang paningin. Ang ingay ng trapiko ay humina. Ang mukha ng bata sa kanyang harapan ay unti-unting lumabo at napalitan ng isang imahe mula sa kanyang nakaraan. Isang batang lalaking payat, marungis at nakayapak. Nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, tinitiis ang paso ng mainit na kalsada sa kanyang mga talampakan, ang kumakalam niyang tiyan, ang sarili niyang boses, basag at paos na nangangako sa isang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng 1 pirasong tinapay. Babayaran po kita pagdating ng araw, inay. Pangako. Isang pangakong hindi na niya natupad. Sir, okay lang po kayo? Napabalik si Miguel sa kasalukuyan dahil sa boses ng bata. Napakurap siya. Nawala na ang anino ng nakaraan. Ang batang babae na lang ulit ang nasa harap niya. Nakatingin sa kanya na may bahid ng pag-aalala. Biglang nagbago ang tibok ng puso ni Miguel. Ang pakiramdam ng pagiging hungkag kanina ay napalitan ng isang kakaibang damdamin. Isang biglaang pangangailangan na alamin kung sino ang batang ito. Isang pangangailangang siguraduhin na hindi matutulad ang kanyang kapalaran sa batang lalaki sa kanyang alaala. Anong pangalan mo? Tanong niya. Mas malumanay na ngayon ang kanyang boses. Maya po, sagot ng bata. Saan ka nakatira, Maya? Pero bago pa man makasagot si Maya, bumusina ng malakas ang sasakyan sa kanilang likuran. Nagsimula ng umandar ang trapiko. Niyakap ni Maya ang pera ng mahigpit. Salamat po ulit, sir, sabi niya, at mabilis na tumakbo na wala sa gitna ng mga taong naglalakad sa sidewalk. Sandali! Sigaw ni Miguel, pero huli na ang lahat. Umusad ang sasakyan. Naiwan si Miguel na nakatingin sa lugar kung saan nawala ang bata. Ang meeting, ang bilyon-bilyong pisong kontrata, lahat iyon ay biglang nawalan ng halaga. Isang bagay lang ang mahalaga sa sandaling iyon. Lumingon siya sa kanyang driver. Ang malamig at walang emosyon niyang boses kanina ay napalitan ng isang boses na puno ng agarang pangangailangan at hindi matitinag na awtoridad. Mang Tonyo, kanselahin mo ang meeting. Nagulat ang driver. Pero sir, importante po. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Putol ni Miguel. At ibalik mo ang sasakyan. Sundan natin ang batang yon. Sir? Tumingin si Miguel sa salamin at nakita ni Mang Tonyo ang isang determinasyon sa mga mata ng kanyang amo na ngayon lang niya nakita. Hanapin mo ang batang yon. Mariing utos ni Miguel. Kahit anong paraan. May isang uri ng katahimikan sa ilalim ng tulay. Hindi ito ang katahimikang nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ito'y isang katahimikang puno ng mabibigat na tunog. Ang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa itaas,
ang patak ng maruming tubig mula sa mga siwang ng semento, at ang mahinang pag-iyak ng sanggol na si Leo sa kanyang mga bisig. Para kay Lian, ang mga tunog na ito ang musika ng kanyang buhay, ang musika ng pagtitiis. "Shh, anak, tahan na," bulong niya habang marahang idinuyan ang munti niyang anak. Darating na ang ate Mayamo, may dala na siyang gatas. Pero habang sinasabi niya iyon, isang matalim na kurot ng kaba ang kanyang naramdaman. Kanina pa umalis si Maya. Karaniwan, mabilis lang itong bumabalik mula sa maliit na tindahan sa kanto. Pero ngayon, lumulubog na ang araw at wala pa rin ang anino ng kanyang panganay. Mahigpit niyang niyakap si Leo na para bang sa pagyakap na yon ay maitatago niya ang kanyang lumalaking takot. Paano kung may nangyaring masama? Paano kung naligaw ito? Iwinaksin niya ang mga masasamang isipan. Matapang si Maya, matalino. Sa edad na 6, mas matanda na ang pag-iisip nito kaysa sa kanyang edad. Natuto itong maging matatag dahil kailangan. Dahil ito ang hinihingi ng kanilang sitwasyon. Bigla, mula sa dulo ng maliit na eskinita, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na tumatakbo palapit. Si Maya. Nakahinga ng maluwag si Lian. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit agad din itong napawi nang makita niya ang hawak ng kanyang anak. Hindi lang isang maliit na lata ng gatas. "Mama! Mama!" Sigaw ni Maya. Humihingal, pero abot tenga ang namangiti. Itinaas nito ang isang malaking kahon ng formula milk at isang supot ng tinapay. "Tingnan mo po, hindi na magugutom si Leo." Napatayo si Lian. Sinalubong ang anak. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. "Saan mo nakuha ang lahat ng ito, anak? At itong pera?" Kinuha niya mula sa kamay ni Maya ang isang lukot na 1,000 piso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakahawak ng ganito kalaking pera sa loob ng maraming buwan. "May mabait na mama po na nagbigay sa akin, mama. Nakasakay po siya sa malaking itim na kotse." Masayang kwento ni Maya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lian. Ang kaba niya kanina ay napalitan ng isang damdaming mas matindi. Galit. "Anong sabi ko sa'yo, Maya?" Mariin niyang sabi at nawala ang nangiti sa mukha ng bata. "Hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa hindi natin kakilala. Hindi tayo namamalimos." "Pero mama, hindi po ako namalimos." Depensa ni Maya, nangingilid na ang luha. "Nangako po ako na babayaran ko siya paglaki ko." Mas lalong kumirot ang puso ni Lian. Ang inosenteng pangako ng kanyang anak. Isang pangakong sumasalamin sa karangalan na pilit niyang itinataguyod sa gitna ng kanilang kahirapan. Pero para sa mga mayayaman, ano lang ba ang isang pangako ng isang bata? Isa lang itong palabas na kaawa-awa. Isa lang paraan para gumaan ang kanilang konsensya. "Hindi mo naiintindihan, anak," sabi ni Lian, hinawakan ng mga balikat ng anak. "Para sa kanila, isa lang tayong pulubi. Isang bagay na tinitingnan nila mula sa bintana ng kanilang magagarang sasakyan. Binibigyan nila tayo ng limos para makatulog sila ng mahimbing sa gabi, hindi dahil nagmamalasakit sila." "Pero mama, mabait po siya." Hindi na natapos ni Lian ang sasabihin. Natigilan siya nang makarinig ng tunog ng isang makinang papalapit. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Mula sa dilim ng eskinita, dahan-dahang lumabas ang isang itim na sasakyan na sobrang kintab, parang isang itim na hayop na naligaw sa kanilang mundo. Huminto ito ilang metro lang mula sa kanilang tinutulugan. Nanigas si Lian. Hinila niya si Maya sa kanyang likuran, habang mas lalong humigpit ang yakap niya kay Leo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas ang isang lalaking matangkad,
Nakasuot ng isang mamahaling suit na hindi nababagay sa alikabok at putik ng kanilang lugar. Ang mukha nito ay pamilyar. Ang uri ng mukhang nakikita niya sa mga magasin o sa TV. Ang mukha ng kapangyarihan, ang mukha ng pera. Ikaw, sabi ni Lian, naging yelo ang kanyang boses. Anong kailangan mo dito? Ngumiti ng bahagya si Miguel Corpus, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinanap ko lang ang batang ito, sabi niya. Tumingin kay Maya na sumisilip mula sa likod ng kanyang ina. Gusto ko lang sanang siguraduhin na ligtas siyang nakauwi. Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y maging mapagmalasakit, ay tumusok sa puso ni Lian na parang mga bubog. Pakiramdam niya'y hinuhubaran siya. Tinitingnan ang kanilang kahirapan, ang kanilang tahanan, sa ilalim ng tulay, ang gutom ng kanyang mga anak. Para siyang isang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. Ligtas siya. Malamig na sagot ni Lian. Kasama niya ako. Hindi namin kailangan ng pag-aalala mo. Hindi natinag si Miguel. Iginilid niya ang kanyang tingin sa paligid. Sa mga kartong nagsisilbing kanilang higaan, sa mga lumang damit na nakasampay, sa kalderong walang laman. Isang tinging para kay Lian ay puno ng paghusga at awa. Hindi kayo dapat dito nakatira, sabi ni Miguel. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Mapanganib para sa mga bata. Kumulo ang dugo ni Lian. Sino siya para sabihin iyon? Ano ang alam niya sa buhay nila? At ano ang pakialam mo? Buong tapang na tanong ni Lian, humakbang pasulong para harangan ng tuluyan ang kanyang mga anak. Akala mo ba, dahil mayaman ka, may karapatan ka ng manghimasok sa buhay ng iba? Akala mo ba, lahat ng problema, kayang ayusin ng pera mo? Bumuntong hininga si Miguel, na para bang nakikipag-usap sa isang taong hindi makaintindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang tumulong. Tulong? Mapaklang tumawa si Lian. O awa? Dahil yan ang nakikita ko sa mga mata mo, Ginoo. Awa. Para makonsensya ka, di ba? Para masabi mo sa sarili mo na may nagawa kang mabuti ngayong araw. Lumapit siya kay Miguel. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang lahat ng sakit, lahat ng galit na naipon sa kanyang dibdib mula sa araw na iniwan siya ng ama ni Leo. Isa ring mayaman, makapangyarihan, at puno ng mga pangakong lalaki. Inilahad niya ang kanyang palad, kung saan nakalagay pa rin ang lukot na 1,000 piso. Heto ang pera mo, sabi niya. Puno ng diin ang bawat salita. Hindi namin kailangan ng limos mo. Kinuha niya ang kamay ni Miguel at sa pilitang isinara ang mga daliri nito sa pera. Ang init ng palad nito ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang determinasyon. Maaaring wala kaming pera. Maaaring sa ilalim lang kami ng tulay nakatira. Patuloy ni Lian. Nanginginig ang boses sa tindi ng damdamin. Pero meron kaming isang bagay na hinding-hindi mo mabibili. Karangalan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Hinahamon ito. Kaya kunin mo ang pera mo. Sumakay ka sa magara mong kotse at bumalik ka sa mundo mo. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin ulit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lian ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Nawala ang kalmadong maskara. Napalitan ito ng isang bagay na hindi niya mawari. Pagkagulat, sakit o marahil, pagkilala. Pero hindi na niya hinintay na malaman kung ano yon. Tinalikuran niya si Miguel at mabilis na naglakad pabalik sa kanilang munting espasyo, hila-hila si Maya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na para bang kaya niyang protektahan sila mula sa buong mundo gamit lang ang kanyang mga bisig. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng sasakyan, ang pag-andar ng makina, at ang unti-unting paglayo ng tunog nito hanggang sa muling bumalik ang pamilyar na ingay ng tulay. Wala na siya. Nakahinga ng maluwag si Lian. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, sa ilalim ng pader ng karangalan na kanyang itinayo, may isang maliit na bitak na nagsimulang mabuo.
Habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan, isang takot ang gumapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi iyon ang huli. Isang pakiramdam na ang lalaking iyon, sa hindi malamang dahilan, ay babalik. At sa kanyang pagbabalik, guguho ang lahat ng pader na pilit niyang itinatayo. Karanggalan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel ang salitang yon habang pabalik ang sasakyan sa BGC. Ang bigat at diin sa bawat pantig na binitiwan ng babaeng nagngangalang Lian ay parang mga dagang humahampas sa kanyang dibdib. Pagtanggi. Iyon ang isang bagay na hindi sanay maranasan ni Miguel Corpus. Sa mundo niya, ang pera ay nagbubukas ng lahat ng pinto. Ang kapangyarihan niya ay kayang magpatiklop ng kahit sinong tuhod. Pero kanina, sa ilalim ng isang maruming tulay, lahat ng yun ay nawalan ng silbi. 1,000 piso na para sa kanya ay barya lang, ay isinampal pabalik sa kanya na para bang isa itong basura. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ni Lian. Ang parehong tapang, ang parehong galit sa mundo, ang parehong pader na itinayo para protektahan ang sarili. "Sir, saan po tayo?" Basag ni Mang Tonyo sa katahimikan. Napatingin si Miguel sa labas. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituing abot kamay. Pero pakiramdam niya ay mas malayo siya sa mga ito kaysa dati. "Sa opisina," sagot niya. Pagdating sa gusali ng Corpus Prime, walang katao-tao. Ang tanging naririnig ay ang bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa makintab na sahig. Sa loob ng kanyang opisina, hindi niya binuksan ang ilaw. Tumayo lang siya sa harap ng bintanang salamin, katulad ng ginawa niya kaninang umaga. Pero ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Sa bawat kumikinang na gusali, nakikita niya ang anino ng isang tulay. Sa bawat mamahaling sasakyan sa ibaba, nakikita niya ang mukha ng isang batang nangangako. Hindi siya susuko. Kung ayaw ni Lia ng tulong niya ng direkta, hahanap siya ng ibang paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. "Ricardo," sabi niya nang sagutin ang tawag. "Kailangan ko ng pabor. May isang komunidad sa ilalim ng tulay, sa may boundary ng Pasig. Gusto kong magpadala ka ng tulong mula sa foundation. Pagkain, gamot, damit para sa mga bata. Lahat ng kailangan nila." "Noted, Sir Miguel," sagot ng direktor ng kanyang foundation. "May particular po ba tayong benepisyaryo?" "Wala." Mabilis na sagot ni Miguel. "Gawin mo itong isang regular na outreach program. At isa pa, Ricardo, siguraduhin mong hindi mababanggit ang pangalan ko. Ano man ang mangyari." Pagkababa ng tawag, bahagya siyang gumaan. Ito ang kaya niyang gawin. Ang magbigay ng hindi nakikita. Ang tumulong mula sa malayo. Pero habang iniisip niya iyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. "Miguel, darling, kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko?" Isang matamis ngunit mapanuring boses ang pumuno sa kwarto. Si Isabel Montenegro, ang kanyang fiancé. Maganda, matalino, at galing sa isang pamilyang kasing poderoso ng sa kanya. Ang perpektong partner para sa isang tulad niya. Lumapit si Isabel at yumakap mula sa kanyang likuran. Ipinulupot ang mga braso nito sa kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo dito sa dilim? You missed our dinner reservation." "May inasikaso lang ako." Tipid na sagot ni Miguel, hindi gumagalaw. Naramdaman ni Isabel ang panlalamig sa kanyang tono. Humiwalay ito at humarap sa kanya. "May problema ba? It's not like you to cancel our plans. At bakit mo kinansela ang meeting mo kanina? May kinalaman ba ito sa ₱1,000,000 deal na yon?" "Hindi," sabi ni Miguel. Tinitigan siya ni Isabel. Sinusubukang basahin ang kanyang isip. "May iba, Miguel, nararamdaman ko. Mula pa kaninang umaga,
Parang wala ka sa sarili mo. Ano bang nangyayari? Hindi sumagot si Miguel. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang isang batang may dumi sa pisngi at ang isang babaeng may nag-aapoy na mga mata ay mas nakaapekto sa kanya kaysa sa kahit anong business deal? Wala. Pagsisinungaling niya. Pero hindi tanga si Isabel. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pag-aalalang hindi para dito. Iniiwasan mo ako, Miguel. Sabi ni Isabel, may bahid ng hinanakit. Nakalimutan mo na ba? Malapit na ang engagement party natin. Dapat ay ito ang pinag-uusapan natin. Ang kinabukasan na kade natin. Kinabukasan. Isang salitang biglang nawalan ng kahulugan para kay Miguel. Bumalik sa kanyang alaala ang gabi kung kailan siya natagpuan ng mag-asawang Corpus. Isang batang gusgusin, natutulog sa ibabaw ng mga dyaryo sa gilid ng simbahan. Ang gabing iyon, ang simula ng kanyang bagong buhay. Ang gabing iyon din ang katapusan ng kung sino talaga siya. Itinago niya ang nakaraan. Ibinaon niya ang lahat. Naging si Miguel Corpus, ang tagapagmana, ang bilyonaryo. Pero ang alaala ay parang multo. Bumabalik kapag hindi mo inaasahan. At ngayong gabi, ang multong iyon ay nagbalik, dala ang mukha ni Maya at Lian. Naramdaman niya ang unti-unting paglayo mula kay Isabel. Mula sa buhay na ito. Isang pagnanais na bumalik sa ilalim ng tulay. Hindi para magbigay ng tulong, kundi para maintindihan kung bakit sa gitna ng karalitaan, mas buo pa ang pamilya ni Lian kaysa sa buhay niyang puno ng lahat, pero kulang sa lahat. Miguel, nakikinig ka ba? Untag ni Isabel. Oo, sagot niya, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang bagay na mas malaki kaysa sa pagpapadala lang ng tulong. Isang paraan para muli silang pagtagpuin ng tadhana. Isang paraan para patunayan sa babaeng iyon na hindi awa ang nararamdaman niya. May gagawin akong charity event, bigla niyang sabi. Ginulat maging ang sarili niya. A charity event? Nagtatakang tanong ni Isabel. Oo, para sa mga batang lansangan. Sabi ni Miguel, mas lumilinaw ang plano sa kanyang isip. Isang malaking event. At gusto kong maging special guest ang isang pamilya. Isang ina at ang dalawa niyang anak. Nawala ang pagdududa sa mukha ni Isabel at napalitan ng isang kalkuladong ngiti. That's a brilliant idea, darling. Maganda yan para sa public image ng kumpanya. At syempre, para sa atin. Tumango lang si Miguel. Hayaan niyang isipin ni Isabel na ito ay para sa imahe. Hayaan niyang isipin na ito ay para sa kanila. Pero sa kanyang puso, alam ni Miguel ang totoo. Ang event na ito ay para lang sa kanila, para kay Lian at sa mga anak nito. Ito ang magiging tulay. Ang tulay na magdudugtong sa dalawang mundong pilit pinaghihiwalay ng pera at karangalan. Lumipas ang ilang araw. Pagkatapos ng gabing iyon, walang Miguel Corpus na nagpakita. Isang bahagi ni Lian ang nakahinga ng maluwag. Nakinig ito sa kanya. Bumalik na ito sa mundo nito. Ngunit may isang bahagi sa kanya. Isang maliit at traidor na bahagi na palihim na sumisilip sa dulo ng eskinita sa tuwing may maririnig na tunog ng sasakyan. Hindi man bumalik ang lalaki, ang anino nito ay nanatili. Kinabukasan pagkatapos ng kanilang pagtatalo, isang van mula sa isang foundation ang dumating. Nagbaba ito ng mga kahon-kahong pagkain, gamot, kumot, at malinis na tubig para sa lahat ng pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Walang pangalang nabanggit, walang mukhang ipinakita. Pero alam ni Lian, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung kanino galing ang mga iyon. Anghel siguro ang nagpadala nito, sabi ng isang kapitbahay habang masayang-masaya na tinatanggap ang isang sakong bigas. Hindi umimik si Lian. Anghel? O isang bilyonaryong hindi marunong tumanggap ng hindi bilang sagot?
Tinanggap niya ang tulong dahil hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga anak. Pero sa bawat subo ng masarap na pagkain ni Maya, sa bawat pag-inom ni Leo ng malinis na gatas, nararamdaman ni Lian ang unti-unting pagkabutas ng pader na kanyang itinayo. Isang hapon, habang tinuturuan niya si Maya na magsulat sa isang lumang karton, muli niyang narinig ang pamilyar na tunog ng makina. Napaangat ang kanyang ulo, ang itim na sasakyan, at mula roon, lumabas si Miguel. Pero ngayon, iba ang kanyang itsura. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot lang ito ng simpleng puting polo shirt at maong. Sa isang kamay, may dala itong bola. Sa kabila, isang makulay na libro. Tumayo si Lian, handang itaboy muli ang lalaki. Ngunit naunahan siya ni Maya. Si Kuya Mabit! Masayang sigaw ng bata at tumakbo ito palapit kay Miguel. Kuya? Bahagyang natawa si Miguel. Parang mas gusto ko yon kaysa sa sir. Lumuhod si Miguel para magpantay sila ni Maya at iniabot ang bola. Para sa'yo, para may kalaro ka. Nagliwanag ang mukha ni Maya, isang tunay at purong ligaya na matagal nang hindi nakikita ni Lian. Kinuha ng bata ang bola at nagsimulang magpatalbog nito sa semento. Tumayo si Miguel at lumapit kay Lian na buhat-buhat pa rin si Leo. Inaasahan ni Lian ang isang mapagmataas na tingin o isang mapanuring salita. Pero wala. Tumingin lang ito sa kanya ng may paggalang. Hindi ako naparito para magbigay ng pera. Mahinahon niyang sabi. Gusto ko lang makipaglaro. Hindi nakasagot si Lian. Nawala ang lahat ng matatapang na salitang inihanda niya. Paano niya itataboy ang isang taong ang tanging dala ay isang bola at isang libro? Paano niya ipagkakait sa kanyang anak ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naibigay ang pagkakataong maging isang bata? Nanatili siyang nakatayo roon habang pinagmamasdan si Miguel na umupo sa isang malinis na bahagi ng semento. Tinawag si Maya at sinimulang basahin ang libro ng mga kwentong pambata. Ang boses nito, na dati puno ng awtoridad at lamig, ay naging malumanay at masigla. Bawat tauhan sa kwento ay binibigyan niya ng ibang boses, at sa bawat pahina, naririnig ni Lian ang malakas na halakhak ni Maya. Lumipas ang isang oras, pagkatapos ay isa pa. Nakaupo lang si Lian sa di kalayuan, buhat si Leo na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Isang tanawin ang nabuo sa kanyang harapan, isang tanawing parehong maganda at mapanganib. Ang lalaking ito, sa loob lamang ng ilang oras, ay nagawang pasayahin ang kanyang anak sa paraang hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Sa paraan ng pagtingin nito kay Maya, sa pag-aalaga nito, nakita ni Lian ang isang bagay na kinatatakutan niyang aminin, ang anino ng isang ama. Isang figurang matagal nang wala sa buhay nila. Nang matapos ang kwento, lumapit si Miguel kay Lian. Mukhang napagod na ang prinsesa, sabi nito. Nakangiti habang tinitingnan si Maya na nakasandal na sa balikat niya, inaantok. Tumango lang si Lian, hindi makatingin ng diretsyo. Natatakot siya sa maaaring makita nito sa kanyang mga mata. Ang unti-unting paglambot, ang unti-unting pag-asa. Uuwi na ako, sabi ni Miguel. Pero babalik ako bukas, kung okay lang sa'yo. Hindi pa man nakakasagot si Lian, muling may isa pang sasakyan, mas maliit, pero kasing elegante ang pumarada sa likod ng sasakyan ni Miguel. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng para bang hinugot mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Nakasuot ito ng puting bestida na walang bahid ng kahit anong dumi, at ang mukha nito ay perpektong-perpekto. Ang babaeng nakita niya sa dyaryo, si Isabel Montenegro. Ang pagdating nito ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Lian mula sa kanyang panaginip. Naglakad si Isabel palapit sa kanila, pero ang mga mata nito
ay hindi nakatingin kay Miguel. Nakapako ang mga ito sa kanya. Isang tinging puno ng paghamak, sinusukat siya mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang mga lumang tsinelas hanggang sa kanyang kupas na damit. So ito pala ang bago mong charity project, Miguel, sabi ni Isabel. Puno ng pait ang bawat salita. Huminto ito sa harap ni Lian. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Isabel. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Alam naming mga katulad mo, mga ahas na nag-aabang ng tutuklawin, huwag kang magkakamali. Si Miguel ay akin. Pagkatapos ay ngumiti ito ng matamis, isang nangiting puno ng lason. Kaya kung ako sa'yo, alamin mo kung saan ka lulugar. Hindi pa nakakakilos si Lian. Bumaling na si Isabel kay Miguel. Darling, let's go. We're going to be late. Isabel, anong ginagawa mo dito? Iritableng tanong ni Miguel. Halatang nagulat sa pagdating nito. Sinusundo ka dahil mukhang nalimutan mo na kung sino at ano ang dapat mong inaatupag. Sagot ni Isabel at hinila ito sa braso. Nagpumiglas si Miguel. Umalis ka na. Mag-uusap tayo mamaya. Hindi. Aalis tayo. Ngayon din. Ang kanilang pagtatalo, kahit pabulong, ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Lian. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos masaksak sa kapal. At sa isang iglap, lahat ng pag-aalinlangan ni Lian ay naglaho. Napalitan ng isang mapait na katotohanan. Sino ba siya? Sino ba siya para isipin na posibleng maging iba ang isang tulad ni Miguel? Isa lang siyang libangan. Isang kawanggawa. Isang paraan para maibsan ang pagkainip ng isang bilyonaryo. At siya, si Lian, kasama ang kanyang mga anak, ay ang mga laruan. Nang sa wakas ay umalis na ang dalawa, naiwan si Lian sa gitna ng alikabok. Yakap ang kanyang dalawang anak. Ang bola at ang libro ay naiwan sa semento, parang mga simbolo ng isang kasiyahang panandalian lang. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, isa sa mga kapitbahay niya ang lumapit. May dalang lumang dyaryo. Lian, tingnan mo, hindi ba ito yung lalaking pumupunta dito? Nasa front page ng lifestyle section ang litrato. Si Miguel at Isabel, magkayakap, nakangiti sa camera. Ang headline, Power Couple Miguel Corpus and Isabel Montenegro, a wedding for the ages soon. Tinitigan ni Lian ang litrato. Ang perpektong magkasintahan galing sa iisang mundo. Tinupi niya ang dyaryo. Dinurog niya ito sa kanyang mga kamay, kasabay ng pagdurog sa munting pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang dumating, inihatid ng isang mensahero. Isang imbitasyon para sa isang charity gala. Isang imbitasyon para sa kanya at sa kanyang mga anak, bilang mga panauhing pandangal mula kay Miguel Corpus na pangisisilian ng mapait. Isang bitag, isang palabas, at gusto siyang gawing bida. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang imbitasyon at itinapon ang mga piraso nito sa hangin na para bang mga abo ng isang pag-asang tuluyan ng namatay. Anong ibig mong sabihin na pinunit niya ang imbitasyon? Halos mabasag ang salamin sa mesa ni Miguel dahil sa tindi ng kanyang boses. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aatubili ng kanyang assistant. Ganoon po ang sabi ng mensahero, sir. Tinapon daw po sa harapan niya mismo. Kinakabahang paliwanag nito. Ibinaba ni Miguel ang telepono nang may puwersa. Napasabunot siya sa sariling buhok. Isabel. Ito ang kasalanan ni Isabel. Ang pagpunta nito sa ilalim ng tulay kahapon, ang pagpapakita nito ng arogansya, ay siguradong siyang dahilan kung bakit muling tumigas ang puso ni Lian. Sinira nito ang lahat ng unti-unting progreso na kanyang ginagawa. Pero hindi siya papayag. Ang charity event na ito
ay magaganap. At darating si Lian at ang kanyang mga anak. Gagawa siya ng paraan. Magsisimula na sana siyang mag-isip ng bagong plano nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabel. Ang mukha ay blangko at hindi mabasa. "We need to talk," sabi nito, isinara ang pinto sa likuran. "Wala tayong dapat pag-usapan, Isabel," malamig na sagot ni Miguel. "Alam kong pinuntahan mo siya. Alam kong tinakot mo siya." Pero hindi natinag si Isabel sa kanyang akusasyon. Sa halip, lumapit ito at naglagay ng isang brown envelope sa kanyang mesa. "Kalimutan mo muna yan. May mas importante kang dapat malaman tungkol sa babaeng yan, tungkol kay Lian." Kinuha ni Miguel ang envelope, nagtataka sa biglaang pagbabago ng kilos ni Isabel. Binuksan niya ito. Sa loob, may ilang mga litrato at dokumento. Ang mga litrato ay kuha sa malayo. Si Lian, si Maya, si Leo. Ang mga dokumento ay background check. "Nag-hire ka ng private investigator?" Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. "This is crossing the line, Isabel. Tingnan mo muna ang huling pahina bago ka magalit," mariing sabi ni Isabel. Nilipat ni Miguel ang mga papel. Sa huli, isang ulat. Nakasulat doon ang pangalan ni Lian. At sa ilalim nito, sa seksyon ng mga known associates, may isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Marco Montenegro, ang kapatid ni Isabel. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Miguel. Tinitingnan si Isabel na para bang unang beses niya itong nakita. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Isabel. Napalitan ito ng isang ekspresyong puno ng pait at galit. Nagsimula itong maglakad-lakad sa loob ng opisina, parang isang hayop na nakakulong sa hawla. 5 taon na ang nakakaraan. Nagsimula siyang magkwento. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Si Marco, bata pa, arogante. Kakasimula pa lang sa politika. May nakilala siyang babae, isang nobody. Pinangakuan niya ng kung ano-ano. Huminga ng malalim si Isabel. Nabuntis ang babae at nagbanta. Sasabihin daw niya sa media ang lahat kapag hindi siya pinanagutan ni Marco. Alam mo kung ano ang ibig sabihin yon, Miguel? Ang iskandalo. Masisira ang pangalan ng pamilya namin. Masisira ang karera ni Kuya. Natigilan si Miguel, dahan-dahang pinagsasama-sama ang mga piraso ng palaisipan. Ang galit ni Lian sa mayayaman. Ang determinasyon nitong huwag tumanggap ng tulong. Ang sakit sa mga mata nito. Si Leo, ang anak ni Lian. Binayaran namin siya para manahimik, patuloy ni Isabel. Isang malaking halaga. Pumayag siyang lumayo at wag nang magpakita kailanman. Akala namin, tapos na ang lahat. Humarap si Isabel sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Pero heto siya ngayon, bumalik. At sino ang target niya sa pagkakataong ito? Ang fiancé ko, ang pinakamayamang lalaki sa bansa. Hindi ba't napakagandang koinsidensya? Umiling si Miguel. Tumatanggi na paniwalaan ang kanyang naririnig. Hindi. Hindi ganoong klase ng babae si Lian. Talaga ba, Miguel? Sarkastikong tumawa si Isabel. Nagising ka na ba? Isa siyang profesional. Isa siyang manloloko at manggagantso. Ginamit niya ang kapatid ko noon. At ngayon, ginagamit niya ang mga anak niya para makuha ang awa mo, para makuha ang pera mo. Lumapit si Isabel sa kanya, hinawakan ng kanyang mga braso. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata nito. Mga luhang alam ni Miguel ngayon ay peke. Miguel, please. Pagmamakaawa nito. Ginawa niya ito sa pamilya ko noon. Ayokong mangyari rin sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ng isang tulad niya. Pero habang tinitingnan ni Miguel ang nag-aalalang mukha ni Isabel, hindi awa ang nararamdaman niya, kundi panlalamig.
Naalala niya ang mga mata ni Lian, ang tapang, ang karangalan, ang pagmamahal sa mga anak nito. Hindi iyon ang mga mata ng isang manloloko. At naalala niya ang mga mata ni Isabel ngayon, puno ng takot. Hindi takot para sa kanya, kundi takot na mabunyag ang isang madilim na sikreto. Binitawan niya ang mga kamay ni Isabel. Hinarap niya ito. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang emosyon. Tinitigan niya ito ng diretso. Hinahayaan itong makita ang kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ni Miguel. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang mga pekeng luha ay natuyo. I don't believe you, ulit ni Miguel. At aalamin ko ang totoong nangyari. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kahinaan sa mukha ni Isabel. Napalitan ito ng purong galit at pagbabanta. Kung ganoon, sabi nito, ang boses ay naging parang yelo. Bahala ka. Pero tandaan mo ito, Miguel. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko at gagawin ko ang lahat para hindi ka mapunta sa kanya. Tinalikuran siya ni Isabel at nagmarcha palabas ng opisina. Ibinagsak ang pinto ng malakas. Naiwan si Miguel sa gitna ng katahimikan. Hawak ang mga dokumento na dapat sana'y sisira kay Lian. Pero sa halip ay sumira sa lahat ng tiwala niya kay Isabel. Tiningnan niya ang litrato ni Lian. Yakap ang dalawa niyang anak. Isang pamilyang sinira ng kasinungalingan at kapangyarihan ng mga Montenegro. At sa sandaling iyon, alam na niya, ang charity event ay hindi na lang isang paraan para mapalapit kay Lian. Ito na ngayon ang magiging entablado. Ang entablado kung saan lalabas ang lahat ng katotohanan. Pagsara ng pinto ng opisina ni Miguel, hindi luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Isabel, kundi apoy. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, pinili pa rin ni Miguel na pagdudahan siya. Pinili nito ang isang babaeng basahan na nakatira sa ilalim ng tulay. Isang tawa, malamig at walang anumang saya ang kumawala sa kanyang mga labi habang naglalakad siya sa hallway. So, ganoon pala ang gusto mo, Miguel. Isang laro. Sige. Bibigyan kita ng isang palabas na hinding-hindi mo malilimutan. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, hindi ang kanyang ama o kapatid ang una niyang tinawagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang numero ng isang taong matagal na niyang hawak sa leeg. Clarissa, sabi niya nang sagutin ang tawag. Isabel Montenegro here. Ma'am Isabel, anong maitutulong ko sa inyo? Agad na sagot ng editor ng isang sikat na gossip magazine. May ibibigay akong scoop sa'yo. Isang exclusive. Sabi ni Isabel habang minamaneho ang sasakyan palabas ng parking lot. Pumunta ka sa charity event ni Miguel mamayang gabi. Magdala ka ng pinakamagaling mong photographer. Magkakaroon ng mga paputok. Talaga, ma'am? Anong klaseng paputok? Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Sabihin na lang nating may isang guest doon na may napakakulay na nakaraan. At ilalabas natin ang lahat ng kulay na yon sa harap ng lahat. Pagkababa ng tawag, isa pang numero ang kanyang tinipa. Nasaan ka? Tanong niya sa lalaki sa kabilang linya. Dito sa dati, ma'am. Sagot ng magaspang na boses. Magkita tayo. May trabaho ako para sa'yo. Sa isang madilim na coffee shop, sa isang sulok ng Maynila, inilatag ni Isabel ang kanyang plano. Sa harap niya ay isang lalaking may peklat sa kilay, isang bayarang aktor na kaya niyang utusan para sa anumang maruming trabaho. Inilapag ni Isabel ang isang makapal na sobre sa mesa. Iyan na ang bayad mo, sabi niya. Ang kailangan mo lang gawin ay umarte, maging isang biktimang galit na galit, isang taong niloko at pinagsamantalahan ng isang babae. Itinulak ng lalaki ang sobre palapit sa kanya.
Sinong babae? Inilabas ni Isabel ang isang litrato ni Lian. Siya. Mamayang gabi, aakyat ka sa entablado at sasabihin mo sa lahat kung paano kanya nilapitan, pinaibig, at pagkatapos ay ninakawan. Teka ma'am, baka naman masyadong... Tinitigan siya ni Isabel ng mga matang mas matalim pa sa kutsilyo. Gawin mo. Gusto kong maging kapani-paniwala. Gusto kong makita ng lahat ang galit sa mga mata mo. Gusto kong kamuhian nila siya. At kapag natapos ka na, may isa pang sobrang maghihintay sa'yo. Natahimik ang lalaki. Tumango ito. Mabuti, sabi ni Isabel at tumayo na. Huwag mo akong bibiguin. Pag-uwi niya sa kanyang mansyon, dumiretso siya sa kanyang walk-in closet. Pinili niya ang isang pulang-pulang damit, kulay ng kapangyarihan, ng panganib, ng dugo. Humarap siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay perpekto, maganda, elegante. Ang babaeng nararapat para kay Miguel Corpus. Pero sa likod ng perpektong imahe na yon, nakita niya ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Ako ang dapat na reyna sa piging na ito, sabi niya sa kanyang isip. Hindi isang pulubi, hinaplos niya ang kanyang refleksyon. Tingnan natin kung makakangiti ka pa mamaya. Basura. Bulong niya sa salamin. Gabi ng event. Ang grand ballroom ng hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Kumikinang ang mga alahas, umaapaw ang champagne, at sa gitna ng lahat, si Isabel ang bida, ang perpektong hostess sa tabi ni Miguel. Ngumiti siya sa lahat. Nakipagkamay, nakipag-usap. Pero ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa malaking pinto sa pasukan, naghihintay, at pagkatapos, dumating sila. Pumasok si Lillian, hawak sa isang kamay si Maya, at buhat sa kabila si Leo. Nakasuot sila ng mga bagong damit. Simple, pero malinis. Halatang bigay ni Miguel. Naramdaman ni Isabel ang pag-init ng kanyang dugo. Ang kapal ng mukha. Pagkatapos punitin ang imbitasyon, nagawa pa rin nitong magpakita. Pinanood niya kung paano sila sinalubong ni Miguel. Kung paano nito inalalayan si Lian. Kung paano ito lumuhod para kausapin ang mga bata. Ang eksenang yon ay parang isang kutsilyong isinaksak sa kanyang puso. Tama na, sabi niya sa kanyang sarili. Oras na para tapusin ang palabas. Umakyat siya sa entablado na para bang pag-aari niya ito. Kinuha niya ang mikropono. Agad na natahimik ang lahat. Ang atensyon ay nanakanya. Ngumiti siya ng napakatamis. Good evening everyone. Bati niya. Ang boses ay puno ng charm. Bago po tayo magsimula sa ating programa, gusto ko lang pong magbigay ng isang special na pagkilala. Hinanap ng kanyang mga mata si Lian sa gitna ng mga tao. Nakita niya ito. Nakatayo malapit sa isang table, halatang hindi komportable sa atensyon. Nais kong bigyan ng parangal ang isang panauhin na nagturo sa akin ng isang napakahalagang leksyon. Ang leksyon ng pagtitiyaga. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nagtataka ang mga tao. Itinaas ni Isabel ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon ni Lian. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Ms. Lian Cruz. Kasabay ng kanyang mga salita, isang malakas na ilaw mula sa spotlight ang tumutok ng diretso kay Lian. Hinuhuli ito sa gitna ng dilim, inilalantad sa mata ng lahat. Ang ilaw, nakakasilaw, nakakapasong init, para siyang isang hayop na nahuli sa bitag, nakalantad sa mata ng daan-daang mga ngaso. Naramdaman ni Lian ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Automatiko niyang hinila palapit sa kanya si Maya. Habang mas lalong humigpit ang kapit niya kay Leo, na nagsisimula ng umiyak dahil sa biglaang atensyon. Bakit? Bakit ginagawa ito ni Isabel? Sa entablado, ang ngiti ni Isabel ay kasing tamis ng lason. Huwag po kayong mahiya.
Miss Cruz. Patuloy nito sa mikropono, ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Lian na parang mga karayom. Ang kwento niyo po ay isang tunay na inspirasyon. Isang kwento kung paano ang isang simpleng babae ay kayang gawin ang lahat para lang umangat sa buhay. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, mga matang mapanuri, mga ngising mapanghusga. Naramdaman ni Lian ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtago. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. May mga taong nagsasabi na ginagamit mo lang daw ang iyong mga anak para makakuha ng awa. Sabi ni Isabel, ang boses ay nagbabalat kayong nag-aalala. May mga chismis na isa ka raw professional sa panloloko ng mga mayayamang lalaki. Pero syempre, hindi ako naniniwala doon. Hindi ba? Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Isabel at sinabayan ito ng ilang mga bisita. Hindi totoo yan, sigaw ni Lian. Pero ang boses niya ay halos hindi marinig sa lakas ng bulungan. Pero para patunayan na mali sila, sabi ni Isabel, may isa pa tayong special guest ngayong gabi. Isang lalaking may personal na karanasan sa may kabutihan ni Miss Cruz. Sa isang senyas ni Isabel, isang lalaking may peklat sa kilay ang umakyat sa entablado. Ang lalaking binayaran niya. Kinuha nito ang isa pang mikropono. Humarap ang lalaki sa mga tao. Ang mukha ay puno ng pinaghalong galit at pighati. Ang babaeng yan, sigaw ng lalaki, itinuro si Lian. Niloko niya ako. Pinaibig niya ako at pagkatapos, nang makuha niya ang lahat ng naipon kong pera, iniwan niya akong parang aso. Sinungaling. Sigaw ni Lian, nanginginig na ang buong katawan. Hindi kita kilala. Hinding-hindi kita nakita sa buong buhay ko. Pero walang naniwala sa kanya. Ang kwento ng lalaki ay mas kapani-paniwala. Ang itsura niya, ang pananamit niya, lahat ay sumisigaw ng katotohanan. Isang mahirap na lalaking na biktima ng isang desperadang babae. Nagsimula ng umiyak ng malakas si Maya. Mama, uwi na tayo. Ayoko na dito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Pagmamakaawa ni Lian sa mga taong nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Pero huli na ang lahat. Ang hatol ay naibigay na. Ano ang ibig sabihin nito, Isabel? Isang malakas na boses ang pumutol sa lahat ng ingay. Si Miguel. Nakita siya ni Lian. Mabilis na tumatakbo palapit sa entablado. Ang mukha nito ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Inagaw nito ang mikropono mula sa kamay ni Isabel. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Miguel sa mikropono. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Humarap siya sa mga tao. Ang babaeng ito, sabi niya, itinuro si Lian, ay isang biktima. Isang biktima ng mga taong mapangabuso at makapangyarihan. Pero bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang sasabihin, bigla siyang natigilan. Isang kamay niya ang biglang kumapit nang mahigpit sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay biglang namutla. Napaluhod siya. Miguel! Sigaw ni Isabel. Ang pagkukunwari ay biglang nawala. Miguel! Sigaw din ni Lian. Ang lahat ay nagkagulo. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga sigaw ng takot. Tinakbo ni Lian ang distansya sa pagitan nila. Hindi alintana ang mga taong nababangga. Lumuhod siya sa tabi ni Miguel. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang hirap sa kanyang paghinga. Miguel, anong nangyayari? Umiiyak na tanong ni Lian. Sinubukan ni Miguel na magsalita, pero isang ungol lang ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumingkit, nawawalan ng malay. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ng isang tao. Ang mga huling imaheng nakita ni Lian bago siya lamunin ng kaguluhan ay ang mukha ni Miguel na puno ng sakit, ang umiiyak na mukha ng kanyang mga anak, at ang mga nag-aapoy na mata ni Isabel
na nakatingin sa kanya. Isang tinging nagsasabing, "Panalo ako." Niyakap niya ang walang malay na katawan ni Miguel. Ang mamahaling damit nito ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang ingay ng sirena, ang sigawan ng mga tao, lahat ay naglaho. Isa lang ang malinaw sa isip ni Lian. Isang katotohanang paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Kasalanan ko to. Ako ang pumatay sa kanya. Dilim. Pagkatapos ay may isang pamilyar na tunog. Ang mahina at ritmikong tunog ng isang makinang nagbibilang. Bip, bip, bip. Nasaan ako? Sinubukan ni Miguel na imulat ang kanyang mga mata, pero napakabigat ng mga ito. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, pero parang may mga tanikalang nakagapos sa mga ito. Nakatulong sa isang madilim na kawalan. Pagkatapos, sa gitna ng dilim, may mga imaheng nagsimulang lumitaw. Mga pira-pirasong alaala, parang mga bituin sa kalangitan ng gabi. Ang mukha ni Maya, puno ng pag-asa. Babayaran po kita paglaki ko. Ang mga mata ni Lian, nag-aapoy sa galit at karangalan. Hindi namin kailangan ng limos mo. Ang halakhak ni Maya habang binabasahan niya ito ng kwento. Ang mahimbing na tulog ni Leo sa mga bisig ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pamilya. Pagkatapos, ang alaala ng gabi ng event, ang kasinungalingan, ang sakit sa mga mata ni Lian, ang matinding galit na naramdaman niya, at ang biglaang nakakapasong sakit sa kanyang dibdib. Isang sakit na parang unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Mamamatay na ba ako? Ganito ba ang katapusan ni Miguel Corpus? Mag-isa sa dilim, habang ang huling alaala ay isang gabing puno ng galit at kabiguan? Hindi. Hindi pwede. May kailangan pa siyang gawin. May kailangan pa siyang itama. Lian. Ngunit ang dilim ay masyadong malakas. Hinihila siya nito palalim, palayo sa liwanag. At nang malapit na siyang tuluyang magpadaig, may narinig siyang isang tunog. Isang tunog na mas malakas pa sa beep ng makina. Isang pag-iyak. Isang maliit na boses na basag sa kalungkutan. "Papa? Gumising ka na po. Papa, please." "Papa?" Sino ang tinatawag nito? Ang boses. Pamilyar. Si Maya. "Papa, wag mo po kaming iwan. Nangako po kayo. Babalik po kayo." Ang bawat salita ay parang isang sinag ng liwanag na tumagos sa kadiliman. Ang bawat hikbi ay parang isang kamay na humihila sa kanya pabalik sa buhay. Hindi siya ang ama nito, pero sa isang iglap, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na mas malalim pa sa dugo. Isang koneksyon, isang responsibilidad. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Laban, Miguel, laban. Pinilit niya. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Laban sa dilim. Laban sa sakit. Ang beep ng makina ay bumilis. Narinig niya ang mga nagmamadaling yabag, ang mga boses ng mga doktor at nurse. His heart rate is stabilizing. He's coming back. Sa wakas, sa gitna ng matinding paghihirap, nagawa niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame ng isang kwarto sa ospital. Pagkatapos ay ang mga mukha ng mga doktor. At sa gilid, nakita niya ang kanyang personal assistant, si Rona, na namumugugto ang mga mata. "Sir Miguel, gising na po kayo." Sinubukan niyang magsalita, pero isang ubo lang ang lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Inabutan siya ng nurse ng isang basong tubig. Pagkatapos niyang uminom, muli siyang nagsalita. Ang boses ay mahina at paos. "Si Bumasiw, si Lian?" Nagkatinginan si Rona at ang mga doktor.
Sir, magpahinga po muna kayo. Nasaan sila? Pilit ni Miguel sinubukang bumangon. Sir, wag po kayong bumangon. Pigil ni Rona. Maselan po ang kondisyon nyo. Isang matinding atake sa puso po ang nangyari. Pero hindi niya inalintana ang sariling kalagayan. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Si Lian, si Maya at si Leo. Nasaan sila? Tanong niya ulit. Mas may diin ngayon. Nag-atubili si Rona. Sir, pagkatapos po ng nangyari, umalis na po sila. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang balitang iyon ay parang isa pang atake sa kanyang puso. Umalis sila dahil sa kanya. Dahil sa gulo na idinulot niya sa buhay nila. Ang bigat ng konsensya ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya silang mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin sa kanila ang totoo. Tumingin siya sa dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang tanggalin ito. Sir, ano pong ginagawa niyo? Gulat na tanong ng nurse. Rona, ihanda mo ang sasakyan. Utos ni Miguel. Ang boses ay mahina, pero puno ng hindi matitinag na determinasyon. At tawagan mo ang security team. Ipakalat mo sila. Pero sir, sabi po ng doktor kailangan nyo ng... Hindi ako mamamatay. Putol ni Miguel. Tinitingnan si Rona nang diretso sa mata. Ang mga mata niya, na kanina lang ay walang buhay, ay nagliliyab na ngayon sa isang bagong layunin. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pa. Hahanapin natin sila, sabi niya, habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang mga paa sa sahig, tinitiis ang sakit na kumikirot sa kanyang dibdib. Kahit sa ang sulok pa ng Pilipinas, sila nagtago. Ang tunog ng mga alon, ang amoy ng maalat na hangin, ito ang mga tunog at amoy ng kanyang pagkabata. Isang maliit na probinsya sa tabi ng dagat kung saan ang buhay ay simple at ang mga pangarap ay kasing lawak ng karagatan. Ito ang lugar na tinakbuhan niya noon para takasan ang isang kabiguan. At ngayon, itong ulit ang lugar na tinakbuhan niya para takasan ang isang kasalanan. Isang linggo na ang lumipas mula noong gabi ng event. Isang linggo ng mga gabing walang tulog, binabagabag ng isang imahe. Ang mukha ni Miguel na puno ng sakit bago ito mawalan ng malay. Patay na kaya siya? Ang tanong na yon ay isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tinitiis niya ang lahat. Nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya sa palengke mula umaga hanggang gabi para lang mapagod ang kanyang katawan at hindi na magkaroon ng lakas na mag-isip. Pero ang isip ay mapanlinlang. Sa bawat sandali ng katahimikan, bumabalik ang lahat. Mama, babalik pa po ba si Kuya mabait? Tanong ni Maya isang hapon habang naglalaro sila sa dalampasigan. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Lian. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Hindi ko alam, anak. Marahil, abala lang siya. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para protektahan ang kanyang anak, para protektahan ang sarili niya. Isang hapon, habang naghuhugas siya ng mga plato sa likod ng karinderya, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa di kalayuan. Hindi niya ito pinansin. Maraming sasakyan ang dumadaan. Pero nang marinig niya ang mga yabag na papalapit, isang pamilyar na bigat sa bawat hakbang, bigla siyang natigilan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo siya. Si Miguel. Mas payat. Mas maputla. Pero buhay. Nabitawan ni Lian ang hawak niyang plato. Nabasag ito sa semento, kasabay ng pagbasag ng pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nakatayo lang sila roon, ilang metro ang pagitan, tinitingnan ng isa't isa. Walang nagsasalita. Tanging ang hangin
at ang mga alon ang maririnig. Pagkatapos, isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Lian. Sinundan pa ng isa at isa pa, hanggang sa hindi na niya napigilan ang pag-agos ng mga luha na matagal na niyang kinikimkim. "Patawad," sabi niya. Basag ang boses. "Patawarin mo ako, Miguel. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat." Mabilis na tinakbo ni Miguel ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya inalintana ang putik o ang basag na plato. Hinawakan niya ang mga balikat ni Lian. "Hindi, Lilian. Makinig ka sa akin," sabi niya. Ang boses ay puno ng isang damdaming hindi pa naririnig ni Lian mula sa kanya. "Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi dapat kita dinala doon. Hindi dapat kita inilagay sa panganib na iyon." Umiling si Lian. Hindi, kung hindi lang ako naging matapang," putol ni Miguel. "May karangalan, Lian. Ang mga katangian na yon ang dahilan kung bakit kita hinangaan. Ang dahilan kung bakit hindi ako tumigil sa pag-iisip sa'yo mula noong unang araw na nagkita tayo." Tumingin si Lian sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng kalungkutan, nakita niya ang isang bagay na mas malinaw pa sa sikat ng araw: katapatan. "Umalis ako dahil akala ko patay ka na," pag-amin ni Lian. "At hindi ko kayang mabuhay dala ang bigat na yon." Hinawakan ni Miguel ang kanyang mukha, marahang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. "Nang nasa ospital ako, nasa pagitan ng buhay at kamatayan," mahinang sabi ni Miguel. "May narinig akong isang boses. Ang boses ni Maya. Tinatawag niya akong Papa." At sa sandaling iyon, Lian, naging malinaw ang lahat. Huminga siya ng malalim. "Ang buong buhay ko, hinanap ko ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang pamilya, isang tahanan. Akala ko, sa pagtulong sa inyo, sa pagbibigay ng kung ano-ano, mahahanap ko yon. Pero mali ako." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Hindi pala pagbibigay ang sagot, kundi ang pagiging bahagi. "Lian, hindi ko lang kayo gustong tulungan. Gusto kong maging bahagi ng buhay ninyo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagiging ampon, ang kanyang nakaraan sa lansangan, ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng karangyaan. Sa bawat salita, mas lalong naiintindihan ni Lian ang lalaking nasa harapan niya. Hindi isang bilyonaryo, kundi isang taong katulad niya. Isang taong naghahanap ng lugar sa mundo. Nang matapos siya, katahimikan ang muling namayani. Pero ngayon, hindi na ito isang katahimikang puno ng takot, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. "Lian," sabi ni Miguel, at dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Lian. "Wala akong dalang singsing," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil hindi ito isang proposal na nakabase sa kayamanan, ito ay isang pangako. Hinawakan niya ang kamay ni Lian. "Hayaan mo akong maging bahagi ng pamilya ninyo. Hayaan mo akong maging ama para kay Maya at Leo. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang nararapat sa'yo, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga, dahil sa pagmamahal." Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at kaunting takot. "Pakasalan mo ako, Lian Cruz." Ang hangin ay tumigil. Ang mga alon ay huminto. Ang buong mundo ay naghintay sa kanyang sagot. Tinitigan ni Lian ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking tumawid ng dagat at lupa para hanapin siya. Ang lalaking nag-alay hindi ng pera, kundi ng kanyang puso. At sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang sagot na hindi na nangailangan pa ng mga salita. Ang kasal ay simple lang.
Hindi ito ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Idinaos ito sa dalampasigan kung saan sila muling nagkita sa harap ng papalubog na araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Mang Tonyo, ang tapat na driver ni Miguel. Si Rona, ang kanyang loyal na assistant. Ang may-ari ng karinderya na kumupkop kay Lian. At ang ilang mga kapitbahay na naging kaibigan niya. Si Maya, na nakasuot ng puting bestida na may korona ng mga bulaklak sa buhok, ang nagsilbing flower girl. Si Leo naman, sa mga bisig ng bagong lola-lolahan niya, ang pinakagwapong ring bearer. Walang media, walang business partners, walang mga Montenegro. Pagkatapos ng nangyari sa event, hindi na kinailangan pang gumawa ng malaking hakbang si Miguel. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Isang imbestigasyon ang binuksan tungkol sa mga Montenegro. Hindi lang dahil sa paninirang puri kay Lian, kundi dahil sa mas malalalim at mas madidilim na sikreto na nabunyag sa proseso. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Pero sa araw na ito, hindi sila bahagi ng mundo ni na Miguel at Lian. Habang naglalakad si Lian palapit sa altar na gawa sa kawayan, nakita niya si Miguel na naghihintay. Nakasuot ito ng simpleng puting barong. Ang mga mata nito ay nakatuon lang sa kanya, puno ng pagmamahal at pangako. Nang magkahawak ang kanilang mga kamay, naramdaman nila ang isang kuryenteng hindi nagmula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ng kanilang tahanan. Sa hirap at ginhawa, sabi ng pari, para sa kanila, ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan dahil naranasan na nila ang pareho. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, natagpuan nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, isang linggo ng umaga, ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay hindi isang malawak na penthouse sa BGC. Isa itong bahay na may harden, sapat lang ang laki para sa isang pamilyang nagsisimula pa lang. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang malakas na tawanan. "Papa! Papa! Tingnan mo ang drawing ko!" Sigaw ni Maya habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. Lumapit si Miguel na nooy nagtitimpla ng kape. Sa papel, may 4 na stick figures na magkakahawak kamay. Isang mataas na lalaki, isang babae, isang batang babae, at isang maliit na sanggol. Sa itaas, nakasulat sa hindi pa perpektong mga letra, "Ang pamilya ko." "Wow! Ang ganda naman nito, Princess," sabi ni Miguel. Binuhat si Maya at niyakap ng mahigpit. "Ito ang pinakamagandang drawing na nakita ko." "Ako rin, Papa. Ako rin." Sigaw naman ni Leo mula sa kanyang high chair habang iwinawasiwas ang hawak na kutsara na puno ng cereal. Sa isang iglap, tumalsik ang cereal at kumalat sa sahig at sa mamahaling polo shirt ni Miguel. Napabuntong hininga si Miguel, pero nang makita niya ang nanlalaking mga mata ni Leo na puno ng gulat, isang ngiti ang pumunit sa kanyang mga labi. "Mukhang kailangan na nating maligo, champ," sabi niya. Kiniliti ang tiyan ng bata. Lumabas si Lian mula sa kwarto, dala ang isang tuwalya. Nakita niya ang eksena, ang kalat sa sahig, ang mantsa sa damit ni Miguel, ang dalawang batang tumatawa. Umiling siya, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. "Miguel Corpus," sabi niya. Kunwari nagagalit. CEO ng Corpus Prime Holdings, hindi kayang talunin ng mga katunggali sa negosyo, pero talo sa 2 maliliit na bata. Lumapit si Miguel sa kanya. Inakbayan niya si Lian, habang buhat pa rin si Maya sa kabilang braso. Tiningnan nila ang magulo, ngunit masayang eksena sa kanilang harapan. Ang tunog ng tawanan, ang amoy ng kape, ang init ng yakap ng isa't isa. "Alam mo,
Bulong ni Miguel sa tenga ni Lian. May meeting dapat ako sa Hong Kong na ngayon. $1 billion na deal. Talaga? Tanong ni Lian. At bakit nandito ka pa, minamantsahan ng cereal? Ngumiti si Miguel. Isang ngamangiting totoo. Isang ngiting puno ng kapayapaan at kasiyahan. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang pamilya. Dahil nandito na ang lahat ng yaman na kailangan ko sa buong mundo. Tumingin sila sa isa't isa. At sa gitna ng matamis na kaguluhan ng kanilang bagong buhay, ibinahagi nila ang isang halik. Isang halik na nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga sandaling katulad nito. Ang katuparan, hindi ng isang pangako ng isang bata, kundi ng 2 pusong natagpuan ang kanilang tunay na yaman sa isa't isa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Miguel at Lian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat patak ng kanilang luha, ang bawat tibok ng kanilang puso, at ang bawat mumunti ng pag-asang kanilang pinanghawakan. Ang kwento ni Miguel at Lian ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi kailanman masusukat sa dami ng pera o sa taas ng posisyon. Ang totoong kayamanan ay matatagpuan sa init ng yakap ng isang pamilya, sa dalisay ng ngiti ng isang minamahal, at sa kapayapaang dulot ng isang pusong natutong magpatawad at muling magtiwala. Naway sa kanilang kwento, napulutan natin ng aral na kahit gaano pa tayo nasaktan ng nakaraan, palaging may puwang para sa paghilom at palaging may darating na bagong umaga. At higit sa lahat, naway ipaalala nito sa atin na ang bawat isa, anuman ang estado sa buhay, ay karapat-dapat sa isang wagas at tapat na pagmamahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa isa na namang kwentong puno ng pag-ibig at inspirasyon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.